tayo sa Fukuoka Castle. So far okay naman yung trip na yun. Nakalabas na tayo ulit ng hotel and we're going to Fukuoka Castle and we're just waiting for bus number 113. Kagandahan pa sa hotel namin pala is malapit siya sa bus station, malapit sa train station. Ano lang siya, parang 3 minutes walk lang from the train station, from Tenjin Minami Station, and yung bus stop ganun din, Tenjin 1 Chome, yung bus stop dito. So antayin lang natin siya, yung bus, before para makapunta tayo. 20 minutes yung biyahe from here to Fukuoka Castle. Malapit lang siya. Kanina nga parang nalakad ko siya actually. Pero oo, na-realize ko malapit na pala ako sa castle. Kaya bumalik na ako. Kasi nga pupuntahan natin today for this vlog. So, tayo lang natin yung bus. Na tayo ng bus. So it was like 21 minutes ride. So patawid na tayo and lalakad tayo for another I think 8 to 10 minutes going to Fukuoka Park. And sana abutan natin kasi 4:20 na, and sabi sa Google Maps it will close down around 5 PM. Sana walang cut off, no? Hindi ko alam kung may bayad yun, pero tingnan na lang natin. So yan, nag-aabang tayo na mag-green na yung ating tawiran. Medyo naging chill uli dito. Sa part na to ng Fukuoka. Medyo naging chill ulit. Kasi doon sa Tenjin, di ba, medyo maraming tao. Ito, chill na. Feeling ko na maabutan natin. Sana lang bukas. Yes, pwede naman natin balikan bukas pagka natin nabutang bukas ngayon. Tingnan nyo yung mga building, guys. Tingnan nyo yan, oh. Grabe, no? Kakaiba yung architecture dito sa Fukuoka. Well, sa Japan in general. Para feeling ko wala pang cherry blossom, no? April 1 pa ba? Dito sa sa Fukuoka? Kasi tingnan mo to, oh. Patay pa yung mga tingnan natin dito sa baka meron na. So, eto na ang papasok sa Fukuoka Castle. Ewan ko kung ito talaga yun. Pero check na lang natin, pasok tayo. Kita ko na kasi mga ruins yun. So let's go up. Isa na namang akyatan ito. Ito siya, oh. Let's go. Hi guys. Ito yung mga pinupuntahan dito sa Fukuoka, in which I would recommend also. Unlike sa mga Kyoto, sa Osaka, sa kayo iba pa may mga castle sa Nagoya, ganyan. Dito ruins na lang siya, wala na talaga yung pinaka-structure niya. Ayun na lang yata yung natira, oh. Ito na lang.
So check natin. Ruins, 450 meter. Tapos Rorokan Ruin Museum. Doon yung art museum. Dito sa ruin of the main tower. Yun yung may sarado. Tingnan natin. 450. Ito, turo niya pa gano'n, no? Ruins ito pala. Ito pala ang ruins, guys. Yan, itong merong wooden stairs. Ang ganda naman. Ang ganda, Siyempre, hindi na mag-justify ng camera natin. No? Maganda pa rin pag pinuntahan nyo. Parang ano nga, parang medyo na paaga tayo ng dating. Parang puro cherry blossom tree to, Medyo hindi pala accurate yung mga balita. Kasi yung mga balita, last week of March daw, is meron ng sa bagay, hindi pa naman last week of March, no? First week, parang second to the last week of March pa lang. Kasi yung forecast na nabasa ko, ganyan. Mga last week of March, meron na daw mga cherry blossom dito. Wala pa kami nakikita. Ayan pa lang, But still, it's an okay experience for us. Ito na yung ruins, Ayan, Kita nyo ba? Ayan ang alamin natin yan. Tanongin natin kay Kuya Kim. Ba't ba nasira ang Fukuoka Castle? Alamin natin, guys. So, ikutin lang natin, lakad lang tayo. Ito na yung pinaka-castle niya, Dahil ruins na nga siya, parang tinatry nilang i-replicate yung original. Kaya may mga scaffolding na ganyan. At may forma na actually yung castle, Hindi ko pa na-research ba siya na naging ruins na lang, no? So, research natin. So, dito pa rin tayo sa Fukuoka Castle. So far okay naman yung trip natin. Medyo meron lang tayong mga nito sikasuhin sa office, kaya late tayo maalis. Pero still, okay pa rin naman. Kasi hanggang Sabado pa naman tayo dito. And tomorrow, we have a whole day dedicated, half day lang pala. Kasi half day for work, dahil Friday bukas. And then half day is for baka mag-shopping, ganyan. Try natin mag-shopping. And then, on Saturday, we're gonna do a whole day tour. We're going to Oita. So that's part of Kyushu Island. And we're gonna have a tour there dun sa Beppu, and then sa yung Ghibli Park doon. Parang hindi siya Ghibli Park parang yung mga Ghibli store lang siya. And then ayun, so yun lang naman so far ang ating agenda here in Fukuoka. And tonight we'll try to go sa GU, and maybe can do some some stock up of our clothes and stuff, and whatever kung ano mabili sa GU. Ayun, tapos magkakain lang, food trip, kasi kinabahan ako. Kala ko hanginin. Medyo mahangin kasi, so tama na nga. Akit na tayo ulit dun sa ruins ng ng Fukuoka. Let's go! Ayun, so hello guys. So this is the highest that we can reach dito sa Fukuoka Castle ruin, and harap namin ngayon yung parang lake dito sa Fukuoka. And interesting pala tong Fukuoka Castle ruin, kasi it was built in the 16th century or 17th century, in the 1600 by the Kuroda clan. Yung Kuroda kasi medyo familiar sa ating mga Pinoy because of the ramen Kuroda. Oo, dito pala yun. Kasi hindi siya aksidente na yung Fukuoka kasi is the home of the ramen. Yan. Kaya dito yung Ichiran. Yan, dito yung headquarters nila. But anyway, so it was built by the Kuroda clan, the feudal family that ruled Fukuoka during that time. So this was used to be the largest castle in the Kyushu region, and it was destroyed or dismantled during the Meiji era. So if you remember in your history, diba, Japan was ruled by few feudal families. Kaya may makikita kayo mga castle dito sa Fukuoka,
sa Nagoya, sa Osaka, sa Tokyo, sa marami pang mga castle kayo makikita sa Japan. And this is the largest in Kyushu. So this was ruled by the Kuroda clan. And it was destroyed during the Meiji Restoration. Yung Meiji Restoration, if I remember my history right, it was a movement or revolution in Japan during the late 1800s up to early 1990s. And I think the objective then was to unify the whole Japan. Yun, ganun yung nangyari nun. Kaya, ayan, destroy siya during that time. Siguro symbolic na wala na yung mga feudal lords. Kaya they destroyed this castle. Kaya ngayon, ruins na lang siya. Part of history. Ayun, yun lang naman ang masasabi ko. At ngayon, enjoy lang natin yung area na, ay, yun yung lavo, Fukuoka Tower. Ayan, no? So, nakita ko yung dito, guys. So, Fukuoka Tower. And we'll try to visit that. Kita nyo ba? Basta yun, yung may patulis na yun. Kita nyo ba? That's Fukuoka Tower. So, we'll try to visit that today if kakayanin ng oras. If not, baka doon lang tayo maglakad-lakad sa park. Doon sa may lake. Uy, ang laki ng uwak. Ang laki ng crow. Tapos, pwedeng bukas na lang yung yung Fukuoka Tower. Anyway, let's go to the park, to the Ohori Park. Nasa Ohori Park na tayo and napaka-serene dito and napaka stress-free environment. Ang daming bibi sa harap namin. Swimming lang sila ng swimming, naghahanap ng pagkain. Nakakatuwa. Pa-sunset na, so iniisip ko antayin na lang namin yung sunset. Ang ganda dito sa Ohori Park, guys. So mag-chill lang muna tayo dito sa Ohori Park. And then, wala lang. Pahinga lang, ganyan. Yun lang ang ating agenda here in Ohori Park. Nasa Baguio lang pala tayo. Nasa Burnham Park lang pala kami. Nag-aeroplano pa kami. Joke lang. May mga pabibi rin dito. Pabibi na na pagbabangka. Ayan. Sa park na to maraming tao dahil may Starbucks at yan ang Starbucks. At merong mga ganyan, yung mga activities. Pero ang daming tao. Kasi nyo guys na yung mga tao dito either naka-dark or naka-white yung kanilang mga coat. Ako lang yata ang lighter dahil maong yung suot ko, maong jacket. Tumawid na tayo dito sa may gitna, sa may island dito sa island ng Ohori Park. At ayan ang sunset, malapit na ang mag-sunset. Ito yung parang island, tapos may pavilion doon, no? Tingnan nyo, kita nyo ba yun? Puntahan natin yung parang pavilion. Ayan. Ito pa ng Ohori Park ay used to be part of Hakata Bay. Siguro because of the development, nagkaroon ng mga reclamation, tapos tinayo ng mga building. And actually, ito pa ng Ohori Park, kasabay siyang tinayo dun sa Fukuoka Castle. Tapos during the Eastern exhibition during the 1920s, ginawa siya ng mga pathway ganyan, tapos inopen sa public noong 1929. Kaya ayan.
So, ayan. Tapos na tayo sa may isla. Isla talaga. Islet, ganyan. So, ayan. Parang forest siya, oh. Ang ganda. Ganda dito sa Ohori Park. One of the best park ito. Lakad lang tayo dito. Nandito kami ngayon guys sa Mr. Donut. And mas try daw yung mga donut nila sa Mr. Donut eh. Kaya nag-stop muna kami bago kami pumunta sa aming pagkakainan ng dinner. So ito yung in-order namin. So ayan. So ito daw yung sakura flavors nila. Ito saka ito. Kasi ito ganache. Ito hindi ko alam eh. Natipuhan ko lang siya. Kasi nakita ko yung order nung kasama na. Kinuha ko siya. So, ayan ang ating order. So, tikman natin ha. So, tikman natin ang ating order. Ba't isa lang po? Ayun nga, no? Akala siguro isa lang ako. Sure lang tayo. Okay lang ako. Okay, let's try. Try muna natin. Ito muna. Ha? Ito muna. Parang siyang glaze Ng Krispy Kreme. ng Krispy Kreme. Hindi matamis na chewy. Yung ano, loob. Okay naman. Ano ba? Nala naman. Sugo siya. Chewy, no? Pang bubble gum. Parang yung pagka-mochi. Parang mochi siya. Masarap. Alright, next naman natin ito. Itong Sakura special nila to, no? Sakura special. Napicture nga ka to dyan. Ito lang pa hindi Sakura. Ano? Tingnan pala yun. Kaya nga. Yung base pareho. Yung ano? Pareho yung base. Parang white chocolate na strawberry flavor. Sarap nung Pwede tinapay. lang bilang si Ellie nito. Ako pwede naman. I-ano mo lang, lagay mo lang sa lalagyan. Okay, next is another Sakura special na hindi ko alam kung ano to. Ano may mochi yung kanilang ano, tinapay. Ah? Yung powder na yun, para sa mochi. In fairness sa mga donut dito, iba yung texture ah. Saka yung mga flavor. Ang sarap. Wait lang. Yes, mo na yung ano para matapos. Okay ito. Okay. Tayo natin itong chocolate ganache. Hinabol lang ito ni Lana eh. Ito, chocolate ganache. Ang pait. Talaga? Baka hindi kumakain. Nakakain mo naman. Pero hindi lang ko papay. Dark chocolate. Ito yung donut na alam natin. Mapait? Pait. Ayun. Okay, let's enjoy the food and then punta na tayo sa dinner area natin. Dito na tayo ngayon sa, saan nga to? Yukatsu Motomura. So, hinanap namin siya and ang tagal namin. Ito na yung order ko pala. Yan yung order ko na large. There. Thank you. Thank you. Do you know how to eat? Yes. Thank you so much. One refill, okay. Okay, thank you. Alright, so one refill ng rice. Pero mas maganda yung sa to. Parang ayaw lang sakal sa back, pero sakal mo para mas
Sarap. Sarap pa rin, no? Sabi nila yung sa mga daw hindi safe. Ay, Samoa? Hmm. Nakiba na kasi yung ano niya, meat niya. Baka. Try naman natin ng may... Okay guys, solve ang ating dinner today. Tignan niyo. Hindi ko na makita habang habang niluluto ko pero ganyan siya. Yan. Dahil ako'y gutom na eh. 1, 2, 3, 4. Yan. 8, 9, 10. Okay na yan. Ganun lang. 10 seconds lang. Para medium ano pa rin siya. Ay, para may pagka-medium siya. Fine tayo. So, magandang lagyan siya ng wasabi. Yan, wasabi. Yan, tapos sa soy sauce. Then, one bite. Mm. Mm. Let's enjoy the food. Hello everyone! Yan, kakabili lang natin ng hotel. So, it's already 10:45 p.m. here in Fukuoka. And, recap lang natin yung mga nangyari today. So, pagkaalis natin ulit dito sa hotel, we visited yung Fukuoka Castle Ruins. And then, we went to the park, yung may lake. And then, after that, masasabi ko lang, ang ganda nung park na yun. One of the best park yun na nakita ko in my entire life. Char. Sa mga nakita kong park, hindi lang dito sa Japan, maski sa iba sa lahat ng bansang napuntahan ko sa Philippines. Kasi ang ganda niya, ang ganda. Alam mo yun, may element ng water, may element ng land. Tas ang lamig-lamig pa. Ang ganda nung location. So, punta rin kayo doon pagka, well, dapat puntahan nyo kasi must visit yun dito sa Fukuoka. And after that, may nakita kaming Mr. Donut kasi Mr. Donut is, I think, sa mga vlogger na papanood ko, lagi siyang binibilhan ng yung donut niya. Well, true enough, masarap yung dough niya. Parang may pagka-mochi yung dough niya. Pero bread pa rin siya eh. Pero para siyang may mochi style. Ang sarap yung pinaka-bread niya. So try niyo yun din yung Mr. Donut pag sila lang gusto mag-uwi sa Philippines ng yung sakura flavor nila para doon pamangkin niyang mahilig sa color pink. And after that, kumain lang tayo sa Gyukatsu Motomura, yung ating favorite na beef na niluluto. So hindi ako masyado nakapag-vlog kasi nakakahiya. Yung katabi namin mga Pilipino. Tapos basta ang sikip-sikip kasi, alam mo niyo naman sa Japan yung mga restaurant ang sikip-sikip, di ba? Ayun, nas after doon pala, hindi ko na na-vlog, pero naglakad-lakad kami, tapos pupunta dapat kami ng GU sa Uniqlo, mamimili sana kami doon, like what I've mentioned sa mga previous vlog natin ng Fukuoka. Kaso lang, sarado na. Dito sa Fukuoka, mga 8 p.m. close na yung mga yung mga mall, yung mga Uniqlo, GU, mga ganyan, close na siya. So ano ba yung open ng ng gabi ng past 8? Syempre yung yung mga drugstore and syempre yung Donkey. So nagpunta kami ng Donkey, hindi ko na pinakita guys kasi may vlog na tayo sa Donkey. So panoorin niyo na lang yung vlog natin sa Donkey nag-Donkey tayo years ago. Panoorin niyo na lang siya. Pero ito lang naman mga bumili na. Bumili kami ng watch. Ayan. Mga watch sa Donkey. So, yung pinakamahal na watch na nabili namin is 1,500. Casio yan. Hindi ko mabuksan na kasi to eh. Tax-free siya yung mga buksan. Casio. 1,500 lang siya. Tapos, bumili rin kami ng ng iba't iba pa. Ito facial wash daw tong nabili namin. 200 pesos lang. Anyway, ayan. Yung mga binili ko namin sa Donkey. Tapos, umuwi na kami dito sa hotel. So tomorrow we'll be visiting yung yung Fukuoka Tower and yung parang seaside dito. And then after that, ito na talaga mag-geo tayo, tapos babalik tayo sa Alpen. And baka sa Canal City para dun sa Onitsuka. So watch out for that vlog. For now, thank you guys for watching this vlog and if hindi pa kayo nakasubscribe sa vlog namin, please do like and subscribe para pag meron kaming bagong upload na video, you'll be updated. Bye guys! Yan, hindi ko pala nasabi, nag 7-Eleven run pala kami bago kami bumalik sa hotel. So ayan,
Bili kaming ice cream, ang ating favorite, kahit ang lamig-lamig. Ano pala ngayon, parang 12 degrees yung temperature. Tapos tomorrow daw, parang mas warmer, parang magto-20, no? Hindi naman. Hindi ba 12? 12 din. Mas warmer nga lang. Ayun, mas masarap lang yun sa sa Family Mart na ice cream kaysa 7-Eleven. Magkano to? Parang 86 pesos. 86 pesos ang ganito. Okay, totoo na to. Bye-bye!